unfair naman na ikaw na nakaupo ka lang, walang ginagawa, magiging abogado ka. So, hindi naman pwedeng ganun. Or anumang profession ang gusto, pinasok nyo. So, yun lang po yung point natin. So, ngayong hapon, what we have discussed is actually Juvenile Justice and Welfare Act. Sa nakakalungkot isipin na dahil sa isang pamamaril ng grade 12 student, imagine mo, grade 12 student, na ex ng isang babae na nag-aaral din sa kabilang eskwelahan, siguro nagkiwalay sila, hindi matanggap ng lalaki, nagdala siya ng baril. Okay, pumunta siya doon sa kabilang paaralan, ayun, sa pool, nahanap niya yung kanyang ex, binaril niya, and at the same time binaril din niya yung kanyang sarili. So, syempre wala nang mananagot sa ilalim ng batas. Kasi the answer is yes. Kasi alam niya yun eh. Okay, alam niya yun na yung ginagawa niya kasi may dala siyang baril. So, nung pumunta na siya doon para barilin yan, kung sakali na hindi niya binaril ang kanyang sarili. So, ang tanong natin, would that child be made liable? The answer is yes. Pwede siyang managot. Pwede siyang managot dyan dahil nga, yun nga yung sabi ko, while it is true na pwedeng sigurong diktihan yung bata, sabihin mo na you did not acted with discernment kasi nga wala ka sa tamang isip. Hindi yon, hindi yan pagsasabi mo lang, yun ang pakakinggan ng korte. Ang titingnan ng korte doon, the totality of that incident. Syempre, nagdala ka ng baril. Meron ka talagang plano na patayin yung ex mo gamit ang baril. So ngayon, sasabihin, criminal already killed himself. And of course, ang issue kasi doon is that whether there is a criminal liability of that child or not. Ang tanong natin, ano bang edad? Halimbawa, for example, nabuhay siya. So, ano bang edad ng bumaril? Kasi kung 15 to 18 years old, makinig. Pag sinabi natin 15 to 18 years old yan, and he acted with discernment, okay, so dapat acted with discernment na sinasabi, hindi yung pagbanggit lang ng criminal na yon na hindi ko to sinasadya, hindi pwede yon. Kasi paano hindi sinasadya, nagdala pa nga siya ng baril. Diba? Alam niya ang kanyang ginagawa. So, does it mean that he acted with discernment? The answer is yes. Kasi alam niya yun eh. Because you are a child when that crime was committed. So, it is still upon the family court to decide whether to place that child on probation. Kasi nga merong mga qualification. So, discretion pa rin po yan ng court. And it depends upon the nature of the offense. Siyempre, kung ang commit na crime is murder, alangan naman, di ba sir, na they will grant probation to that. So, there are a lot of factors to be considered. So, gusto lang nating i-highlight to end this discussion. Gusto lang nating bigyan punto na although the law, while it is true that the law provides protection to the children, so yung mga children naman na yan, who are deserving. Okay? Or yung mga talagang wala naman sa isip nila, yung gumawa ng krimen. Wala silang discernment. Pero if you acted with discernment, okay, na makikita doon sa action mo kasi hindi naman pwede